Hello there, Libra sign, my fellow Librans. Welcome to your monthly reading. For the month of June, love reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. So Libra, hindi lahat ng Libra maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Libra, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement. Your sun, your moon, your rising, your Venus, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, if hindi kayo naka-resonate at all, then this reading is not for you. Huwag natin pilitin. So, Libra, June. I'm going to pull an oracle card. This is a situation oracle card for you, Libra, and your person situation. And then, titignan natin mamaya if ano yung pwedeng mangyari this month of June based sa story na makikita natin dito ngayon. So, let's pull an oracle card for you, Libra. Tick-tock. Deadline, timing, running out, time running out. So, TikTok. Parang nagmamadali ka dito, Libra, gaya ni Virgo. Hindi ito yung oracle card ni Virgo, situation oracle card. Pero parang ganon din. Parang nagmamadali din siya. Kasi yung oracle card niya actually is now, this present, at this moment. Parang I want it now pa rin. Parang same lang din dito. Deadline na, time is up. Ano nang gagawin natin? Ano na yung sinabi mo? Ano na yung pangako mo? So, tignan natin yung person's situation ng person mo. Unconditional love. Unconditional. Genuine, certain love. Ooh, Libra. Feeling ko LDR to. LDR relationship. Libra, masyadong overthinker. So, nag-aantay ka siguro dito. And may deadline na magkita kayo pero siguro na-cancel and parang nag-overthink ka na kung mahal ka ba nito o hindi. Tignan natin. Yun lang yung tumakbo sa isipan ko. Tignan natin yung situation. Yun na nga yun. Libra. See, this person do love you, Libra. Mahal ka ng person na to. Hindi lang dito sa oracle card na nakita natin, unconditional, genuine, certain love. Dito din. Mahal ka niya with the Page of Cups. Willing talaga siya na to offer you love, to start new beginning with you. This person is matured enough talaga na nakikita niya sa'yo na willing siya to support you, to be there for you. Desidido naman talaga siya sa'yo. Desidido siya. Even gusto niya magkaanak kayo. Mga ganong mga bagay. Pero ikaw, Libra, parang nasasaktan ka dito. Parang feeling mo may tinatago siya nang hindi niya sinasabi sa'yo. You keep on asking this person, kaya medyo bad trip siya. Palagi kang nagtatanong, meron ka pang ano dyan, sino yung kasama mo. To sabihin mo lang sa akin yung totoo, kaya kong iwan ka, kaya kong umalis. Sabihin mo lang sa akin yung totoo. Kasi parang iba na yung nararamdaman ko, iba yung nasasaktan ka dito. Like, meron feeling mo, this person is betraying you. Parang you really want to walk away. I think this is not you. Might be your person. Might be your person, parang gusto niya na lang talaga umiwas para wala na lang away. Para wala na lang gulo. Pero mahal ka ng person mo, Libra. See, wala naman ako nakitang third party and hindi din siya married.
if yun yung iniisip mo. So, why? So, ang why natin dito, Libra, is bakit ganun na lang yung iniisip mo? Bakit nag-iisip ka ng mga ganong mga bagay sa mundo? Feeling mo talaga, Libra, may third party. So, honestly, ang ganito yung nakukuha ko, Libra. May na-experience ka recently or before this relationship. Naka-experience ka ng panloloko and hindi ka pa healed nung nakilala mo tong person na to. So, parang yung mga pain mo before, nadala mo dito sa kanya. Kumbaga, may fear sa'yo. Fear of abandonment, fear of hurting, basta nandyan sa'yo, yung ayaw mo mangyari yun. Pero yung trauma, nadala mo sa relasyon ninyo ngayon. So, yun yung nakita ko yung dahilan kung bakit ganito ka. Kahit pa siguro, pinapakita niya sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo. Nako-confuse ka pa din kung mahal ka ba talaga or not. Honestly, Libra, you really want na magkaroon kayo ng new beginning or mag-progress pa yung relationship ninyo. Pero because of what happened in the past, kulang ka ng kulang ka ng pag-move, kulang ka sa healing. Yun. Kaya nga sinasabi ko, mostly sa mga clients ko, mas maganda talaga yun na mag-heal ka muna talaga completely before ka pumasok sa isang relasyon again. Yung bang papasok ka sa isang relasyon not because you want a revenge from that person, from your ex, or you just really want to be happy dahil malungkot ka nang wala yung ex mo, or broken ka kaya gusto mo ng inspiration. Hindi maganda yun. Mas maganda yung papasok kayo sa isang relationship. Yung ready ka na. Like, healed ka na pumasok ka sa relasyon sa buhay ng tao dahil mahal mo siya. Tinanggap mo siya dahil mahal mo siya. Parang hindi dahil sa nasasaktan ka lang and you just really want na parang kumbaga sabihin natin na you want to tap on the pain para hindi ka lang masaktan. So, para siya, ayaw mo, parang band-aid lang. Para hindi ma-obvious yung pain, nilagyan mo ng band-aid yung sugat, 'di ba? So, kung ganun yung gagawin mo, yung pain nandyan pa din yun. Hindi lang makikita ng iba kasi nakatakip. Parang isipin na healed na, pero hindi pa pala. So, nadala mo yun sa relasyon mo ngayon. Kaya ito yung nangyayari. Kaya parang masyado kang nagmamadali, masyado kang nag-overthink, masyado kang madaming iniisip. Pero mahal mo naman yung person mo. Mahal mo siya. Hindi ka pa talaga tapos sa past mo. Or either yun, hindi ka pa naka-move on from your past. Kulang ka sa healing. Hindi ka pa talaga masaya nung pumasok ka sa relationship na to. So, ano yung nararamdaman ng person mo ngayon? Okay? Para sa'yo. Ang laban na to. Anong nararamdaman ng person mo para sa'yo, Libra? Nadidisappoint na siya sa'yo na sayang yung pagmamahal na yon. Pero anyway, kung mahal ka naman talaga ng tao, kaya niya magtiis hanggang sa maging okay ka. Kumbaga, kung matured enough din talaga siya, iintindihan ka niya. As long as, Libra, i-explain mo sa kanya yun. I-explain mo sa kanya bakit ako nagkaganito. Sorry kung bakit ako nagkaganito dahil sa mga nangyari sa akin.
I think maintindihan niya yung kung mahal ka talaga niya kasi merong unconditional love sa kanya dito eh. Alam mo may nakikita kasi ako dito na lobat na ako. Naglalakas loob pa rin talaga yung person mo na to fix the problem kasi mahal ka niya eh. So, parang as a point na nararamdaman niya kung lalayo siya sa'yo, mamimiss ka niya. Mahal ka ng taong ito, Libra. I don't know bakit hindi mo yun nakita sa kanya. Dahil nga siguro nabulag ka ang what happened sa'yo before. Um, Honestly, nasa point nga siya dito minsan hindi niya na alam kung ano yung magiging decision niya eh. Whether to tutuldukan na lang to, like to cut this off, or ayusin pa to. Kasi gusto niya talaga ng parang magandang pagbabago sa relationship ninyo. Mahal ka talaga ng person na to. Huwag mo sayangin tong opportunity na to, Libra. Kasi Libra, lagi tayong nasasaktan. Minsan lang may dumating sa'yo ng ganito. Willing talaga siya to move forward towards with you. Might be to see you one day, to travel para sa'yo. Kaya lang, you really need to stop overthinking, Libra. Sometimes, siguro ganito, siguro ang ma-advise ko sa'yo dito, Libra, talk to this person about about what you feel and what happened to you noon. And parang i-explain mo lang sa'yo na paano kanya intindihin sa mga nararamdaman mo. Kasi ako, siguro on my part, I am also a Libra. Siguro I understand you. Hindi man to nangyari sa akin kasi, of course, nag-heal talaga ako before ako pumasok sa relationship. Like, 10 years healing. So, before ako pumasok. Pero every time with my person, every time na meron akong nararamdaman na hindi maganda, hallucinate or whatsoever, kinikwento ko sa kanya. Hindi ko siya, sometimes, hindi talaga maiiwasan yung pagtatalo. Pero more on, after that, ini-explain ko sa kanya. Parang, intindihin mo na lang ako. Pag ganun ako, intindihin mo na lang. Kaya naiintindihan niya ako. Pag ganun na ako, parang siya na yung naglalaylo. Yun kasi maganda sa isang relationship eh. Yung meron kayong pag-iintindihan, communication. So, ano ba yung nararamdaman mo dito, Libra? Ano yung nararamdaman mo, Libra? Yun na nga, Libra. Nag-overthink ka talaga. See? Nag-overthink ka talaga, baka itong person na to meron siyang ibang nililigawan or may ibang girlfriend ba siya, may ibang ino-offer siya. Kaya dito sa point na itong TikTok or deadline or time is running out, siguro nasa point na you really want something from this person na gusto mo din na gagawin niya every time na kung kailan mo gustong mangyari. Kung sabihin natin na parang sabihin natin na may gusto kang patunayan siya. Gusto mong patunayan niya yun agad-agad sa gusto mong mangyari. Pero sometimes, kaya niya man patunayan yun kasi mahal ka naman niya. Pero siguro sabihin natin na kung sakaling LDR man to at pagkikita yung gusto mo, siguro nag-iipon pa siya, siguro madami pang process, siguro may trabaho din siya, mga ganung mga bagay, hindi pa natin pwede gawin to at ganitong buwan or ganitong taon, siguro ganun mga bagay, or gusto mo na ba mag-commit sa time na yon pero para sa kanya, committed naman siya sa'yo, pero hindi pa pwede yung mga sobrang seryosong usapan dahil marami pa akong
kailangan asikasuhin or whatsoever, pinapakita ko naman sa yung pagmamahal ko, ganun. Hindi ko lang magawa muna talaga yung gusto mo, pero mangyayari din yun. Masyado kang nag-overthink dito, Libra, na may iba siya. Na may someone else siya. Well, siguro, baka may tsura din yung person mo. Well, mga Libra, mahilig talaga sa may tsura. Mahilig talaga yung mga Libra sa mga may itsura. And dito sa point na minsan hindi mo na lang to na-explain sa kanya, yung parang anong nangyari sa'yo, wala lang, parang dead man, then ano ka na, parang supla-supladahan na yung peg mo, then hindi niya alam kung anong gagawin sa'yo, hindi niya alam kung anong nangyari sa'yo. Mas maganda talaga yung may communication kayo. Kasi really LDR kayo dito. May LDR na nangyayari talaga dito. Baka you are also dealing with Aries. Libra, kasi si Aries kasi pag hanggat hindi mo sinasabi sa kanya, deadma lang yun sa kanya. Para lang siyang pagsabihin na parang nagsusuplad-supladaan ka, para sa kanya wala lang yun. Hanggat sa hindi mo i-explain sa kanya yung nararamdaman mo, ay akala ko okay lang tayo. So, kailangan pa rin talaga dito yung communication. Kahit ikaw din naman, Libra, gusto mo talaga na siguro mag-propose siya sa'yo, gusto mo talaga ng mag-commit na siya sa'yo, victory na, pero lagi kang nag-iisip, bakit wala, tumatakbo yung oras, tumatakbo yung panahon, walang nangyayari. So, ano yung pwedeng mangyari this month of June? Ano yung nangyayari this month? Ano yung pwedeng mangyari this month of June based sa story na nakita natin? Oh, Libra. Well, ganun talaga. Mahulog ka talaga sa broken. Anyway, madidisappoint kasi yung person mo dito, Libra. Kaya, para hindi to mangyari, ayusin nyo na yung mga dapat ayusin sa ngayon pa lang. Because future pa naman to. So, yung person mo madidisappoint talaga siya. Parang makakaramdam kasi siya na parang maiipit siya. Parang masasakal siya, ganun. Yun yung mararamdaman niya dito. Siguro magpakatino din naman siya. Sabihin natin na magpaka-matured siya to handle this situation na ganito. Pero parang ano kasi, parang feeling ko sasabihin niya sa'yo talaga yung nararamdaman niya. Na buti pa, wag na lang. Magkalimutan na lang tayo with that card. So, I will not going to accept the offer na lang. Hindi na lang natin to pagpatuloy. And, kasi madidisappoint siya. Might be the cycle will going to end sa inyong dalawa. And feeling ko dito, halos nakikita ko nga, hindi ka makakatulog sa gabi thinking about the promises na meron kayo, na akala ko mahal niya ako, akala ko mahal mo ako, ganyan. Mahal ka naman talaga ng person mo. Honestly, wala akong nakikitang third party dito eh. Wala kayong issue except sa iniisip mo na meron. Pero wala naman ako nakikita dito eh. Ang ano lang dito, yung person mo parang makakaramdam siya na wala siyang freedom. Parang masasakal siya sa'yo. So, madidisappoint talaga siya. Ito yung magiging dahilan ng pagbabago niya sa'yo. Baga dahan-dahan na pagbabago. Kasi kahit pa siguro may genuine love dito, certain love, mahal ka niya. Siguro, hindi naman lahat ng tao perfect. Siguro nandyan pa rin yung pagmamahal niya sa'yo kahit pa siguro hiwalay na kayo. Siguro nandyan pa din yung pagmamahal na yan. Pero daanan talaga kayo ng pagsubok. Mabigat na pagsubok na might be ito yung magiging mabigat na pagsubok sa relationship ninyo. So, abot talaga sa hindi kayo talaga mag-usap ng person na to.
lalo na LDR kayo. Kasi feeling ko LDR talaga to. Lalo na LDR kayo, parang ang hirap talaga ng LDR relationship. So, magiging on and off yung connection ninyo dito eh. Until sa may isa dito talagang lalayo. Either ikaw, hindi mo kakayanin to, o yung person mo, siya mismo, parang hindi niya kakayanin to. So, hindi kasi magiging masaya yung relationship ninyo. Kahit pa siguro may communication kayong dalawa, baka magiging mabigat siya. Pero honestly, wala akong nakikita ditong third party. It's just LDR is so hard to handle. Yun yung magiging problem ninyo. Yun yung pagsubok na pwedeng pagdaanan ninyo as an LDR. Maganda din talaga yun na magkita talaga kayo. Kumbaga, gaya dito na parang siguro may deadline kung kailan kayo magkita pero hindi nangyayari. And palaging nakaka-cancel. So maganda talaga yun, magkita talaga kayo. For sure, sa mga mararamdaman ninyo sa isa't isa na same pa din pag nagkita na kayo sa personal. So, anyway, we never know in the future, di ba? Na kahit ito yung mga pagsubok na pagdadaan ninyo, itatagpo pa din kayo sa isa't isa kasi once unconditional love happen, mahalin ka pa rin talaga ng person na to no matter what. Magiging special ka pa din sa kanya. So, you might be dealing with Scorpio, Aquarius, Libra, or Gemini. Same Libra. You might have Aries, Sagittarius, Leo in your chart. Check your placements. You might be dealing with Leo. Parang fire sign talaga nakita ko, tsaka Scorpio dito eh. More on Sun, Moon, Rising, Venus. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.